Nag-aaway na. Nag-aaway na mga kababayan ang magkapatid na Tulfo dahil sa kontrobersiyang dinala ni Mr. Viva Max. Si Senator Bembang. Sino nga ba yun? Yung endorser ng Robust mga kababayan na pampatigas ng Manoy. Si Raffy Tulfo mga kababayan. Sa pagkakasadlak niya dito sa issue ng Viva Max mga kababayan na nagtitip daw di umano ng 200 o 300,000 mga kababayan. Tip pa lang yan ha. Just the tip. Ayun mga kababayan, nakaladkad na rin sa issue pati mga kapatid niya. Dahil umentrada dito mga kababayan etong si Mon Tulfo na sa halip mga kababayan na pahupain ang issue, parang sinabuyan pa ng gasolina at lumaki pa lalo mga kababayan. Ginastify pa mga kababayan ang mga kamalian. At nagyabang pa mga kababayan etong si Ramon Tulfo na isa ring wrangler mga kababayan. Inanunsyo sa publiko na ang kanyang Manoy mga kababayan tumitigas pa rin daw. Wala kaming bakit. Walang nagtatanong sa'yo, tulpok. Ang matigas lang siguro nito mga kababayan ay ubo. At pati mukha mga kababayan. Nagyabang tumitigas pa daw sa kanya. Tapos ang sabi niya, di baling mambabae. Hindi lang daw manlalaki ang kanyang kapatid na si Raffy. Pero subalit tatapat, hindi yan nagustuhan ng kanyang kapatid na si Ben Tulfo mga kababayan. Bilib din tayo dito kay Ben Tulfo mga kababayan. Sana wala na lang yung dalawang Tulfo na senador doon mga kababayan. Ito na lang si Ben Tulfo siguro. Wala na yan si Raffy at si Erwin. Kahit papano ito si Ben Tulfo, medyo matino-tino pa mga kababayan Sana nga lang kung tatakbo siya mga kababayan sa susunod, hindi ito magbago. Gayon pa man mga kababayan. Sinupla ni Ben Tulfo mga kababayan ang kanyang kapatid mismo na si Mon Tulfo dahil sa pagja-justify ng kamalian ng kapatid nitong si Viva Max Bembang King. Mr. Robust Raffy Tulfo mga kababayan, panoorin niyo po ha. Shut up! Magtanim ka na ng kamote sa bukid. Nandoon ka na, magretiro ka na. Magtanim ka na lang ng kamote sa bukid daw. Ang tinutukoy niya mga kababayan ay etong si Ramon Tulfo. Going down and then gracefully grow old. Hindi pa ba old yan? Grow older siguro. Konsentador ka sa mga gawaing mali. Konsentidor daw mga kababayan sa mga gawaing mali. So ibig sabihin, talaga bang totoo ito issue ni Raffy? Gawaing mali daw eto mga kababayan na eto ha. Dito sa pambibembang niya mga babaeng ito mga kababayan na Viva Max na issue. Hindi masyadong big deal sa atin yan mga kababayan. Although, nakikita natin kung gaano siya kahipokrito mga kababayan dahil ang kanyang laging tinatapik sa kanyang programa dyan nga siya sumikat is kabit-kabit mga kababayan. And then, ngayon, siya patuloy ang may isyong kabit. Pero hindi big deal sa atin masyado yan mga kababayan dahil ang pananagutang iyan ay pananagutan niya sa kanyang asawa. Ang issue sa atin ay eto mga kababayan pagiging galante daw niya di umano dito sa mga babaeng ito mga kababayan na gumagastos pa ng 250 to 300,000. Tip pa lang yan. Just the tip. Ang kalakaran kasi daw yan dyan mga kababayan parang mayroong bugaw dyan mga kababayan. Yan ang binabayaran. Ewan lang natin kung tip 250,000, malamang times 5, times 10, milyon siguro ang binabayaran ng mayayamang tao para makachok-chak ng Viva Max mga kababayan. Doon sila nagbabayad sa bugaw. Like parang agency mga kababayan, ganyan. Bugaw agency. Doon nagbayad. Pagdating niyan, doon naman sa kwarto mga kababayan o saan mang lugar, bayad na yan. Bayad na yan ha. Tapos, bibigyan na lang ng tip 250 to 300,000 on top of the payment mga kababayan na binigay niya sa bugaw. Wow! Ang katanungan dito, hindi ba gumamit itong si Raffy Tulfo mga kababayan ng pera ng gobyerno para dito sa pambayad sa mga taong ito? Kung totoo man lang yun mga kababayan ha, na siya ang tinutukoy na starts with letter R and then mayroong letter Y sa first name and then sa last name mayroong F. Sino pa ba? Wala namang ibang tinutukoy doon mga kababayan kundi Raffy Tulfo. Diba? Kung mapatunayang galing sa gobyerno yon, yan ang issue. Yan ang issue. Lalong-lalo na tatlo pa ha sa kanyang Christmas party mga kababayan. Tatlo.
Tingnan natin ang MOOE nito mga kababayan. Kung doon sa Christmas party, kasali yung pambayad sa mga babae. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang, okay lang mang babae, wag lang mang lalaki. Kung Pumalag mga kababayan, si Ben Tulfo. Di ba, Ben? gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, Dati, gawain siguro ni Ramon Tulfo yan dati, pero ngayon mga kababayan, mukha na lang ang matigas dyan. huwag mo kaming idamay. Sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Naging pipi si Rapi Tulfo mga kababayan eh. Wala man lang statement mga kababayan. Wala ding denial. Marcos style mga kababayan, nahayaan nyo na lang na mamatay ang issue. Kasi siya ang may karapatan magsalita, siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, Epal eh. dahil kapangalan mo, kaapelido mo, Tulfo ka rin. Kapatid. Pero tayo ka muna. Kami po Tay ka nagsasabi muna. noon pa Tay man, ka nahihiya muna. na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po Sinusukan nila mga kababayan ang kanyang sariling kapatid. Kaya nga nagulpi yan ni mga kababayan Raymart at saka ni Claudine dahil epal. kami, magkaibang larangan po namin. Ako po yung nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami Yung mga kapatid mo, Mon, lumalaban pa ba yan sa tama? Bakit kakampinan ng mga bangag? Sama-sama na sila bumangag eh. po sa bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko. At Tama pala, magbayad. Ang mali mga kababayan hindi nagbayad. guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantay ng bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man. Kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi Hanggang hindi dinideny sa ating isip mga kababayan, silence means yes. nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. Eto May karapatan konsekwensya. ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aaming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Grabe mga kababayan, no? Kung dalawa lang naman, totoo o hindi mga kababayan. If ever totoo na mahilig ito sa Viva Max, ito si Mr. Bembang mga kababayan, napaka-hipokrito. Napaka-hipokritong tao dahil sa kanyang programa, dyan na nga siya sumikat mga kababayan at dyan na siya yumaman. Sa kanyang programa, talagang ginugulpi mga kababayan ng sa pamamagitan lang ng words at grabing pamamahiya. Yung mga lalaki mga kababayan, lalong-lalo na yung mga men in uniform na nahuling mayroong kabit, bugbog sarado sa bunganga nitong si Rafi Tulfo. Tapos, siya, ngayon mga kababayan, sabit din sa issue. Diyos ko. Tapos, paano na to mga kababayan? Si Kiko Barsaga, nag-post lang mga kababayan ng cosplay pa yun ha. Cosplay. Na may kasamang mga mga kababayan, sexy. Hindi pa nga niya binembag yun. Para picture lang mga kababayan at marami namang napapicture ng ganun. Na ethics mga kababayan. Suspendido. Ethics si Rapi Tulfo, exempted. Diretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko eh. kami Pagkamat hindi. ko minsan nakikita Yung mga kapatid mo, bendalo. nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po akong pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Maging ang mga kababayan niya, ito si Montulfo, kahit to'y palasyo, parang feeling niya designated sa spokesperson siya sa palasyo. Gets nyo? Kung Ang ako daming po alam magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng nakialam kuya na. kung Nakialam na ang kuya mo, si Ramon. magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Baka yan ang iniisip niya. Kuya Mon? Na ikaw nagsasalita? Gusto Kuya mo Mon. magpa-epal? Matagal na yung epal. Ang point ko rito, let the guy speak. Parang naging pipi mga kababayan. Kagaya ng issue ng Marcos, pipi rin siya sa issue ng Viva Max. Kung siya may issue.
Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, ikaw kuya, o ikaw magsalita sa o ikaw magsalita sa senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Oh, ikaw naman, Ramon. Alam mo lang na nahimik si Rafi dahil gusto niyang, mamatay din yan, lilipas din yan yung ano nyo, marites ninyo. Si Ramon Tulfo, lalong pinaliyab mga kababayan ang issue. Di baling bang babae kaysa man lalaki? Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Baka bumalik sa pagkabata. Kaknit sa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita... Hindi ko to idol, Eto mga kababayan, ako nagsasalamin, ako mga kababayan, disguise. Para at least parang hindi tayo mamukhaan. Pero eto mga kababayan, ewan na natin bakit duling ba siya mga kababayan? Bakit laging nagsasalamin? O kagaya ba siya ni... Sino nga ba yun? Randy Santiago? Yung sa Wawawin mga kababayan dati sa kasama ni Willie. Randy Santiago, no? May problema ba siya sa mata mga kababayan? Bakit lagi siyang nakasalamin? Kagaya ko. Ako disguise ito. Try doon niyo ako mamukhaan. Hindi. Lang talaga yung kapatid mo, pero kung Simon. yung kusa kang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahan sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? Para tuloy ang dating kasi... Insecure daw kasi itong si Simon Tulfo mga kababayan dahil sa lahat ng mga Tulfo, parang maganda na ang mga karera nila sa buhay. Pero itong si Ramon Tulfo para nanatiling chismosa mga kababayan. Hindi ba kaarangkada ang ang karir sa buhay? Nasibak pa nga daw yan sa periodiko na kanyang pinagtatrabahoan dahil yan sa ugali niya. Kung ano-ano mga kababayan iniisip na pumapasok sa isip. Kuyang, konsentidor ka. Konsentidor. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yung ba yun? Tapos Yan. bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang. Okay lang Basta hindi lang man lalaki. Ay, wag lang man lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo, Baka gawain din yan, baka lalaki. Bakla ba to si Ramon mga kababayan? Ramona, Tulpa. estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, huwag mo magwawala. kaming idamay. Magagalit sa iyo yan, bitag. Huwag mo kaming isama doon sa Idadamay ka ipagtatanggol niya. mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Tagapagtanggal siya mga kababayan. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own Shut up. business. Shut up daw, Ramon. Yan ang pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako, lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, Bago natin Kuya? ito isang napaka-importante. marunong kami magtanggol. Shut up! Shut up, Kuya Mad. Anim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Matagal na yung old. Samantala, mga kababayan, sa ibang issue. Ibang issue ito, mga kababayan, ha. Dito naman tayo, mga kababayan, kay Ted Filon na nagbubulgar din, mga kababayan, ng mga kabalastugan sa gobyerno. Sa ating isyong pambayan, dapat po talaga makialam tayo dito ha. Sana nga po mga Pilipino ay hindi mapagod. Kasi yung iba na napapakinggan natin, sabi Marami nang napagod, mga kababayan, dahil yan ang yan talaga, mga kababayan, ang purpose nila. Papagurin kayo ng mga kababayan, tatanggapin nyo na lang na ganyan talaga yan. Wala tayong magagawa.
Ayaw na namin makinig ng balita at kasi nga nakaka-depress. Naku, wag. Hindi pwede. Dapat alam natin talaga yung nangyari. Kaya kayo, kung gusto nyo na makinig kami sa balita, Ted Filon, News 5, at makasamahan nyo sa media, wag lagi yung ini-interview nyo yung mga dilawan, makabayan black, itong mga visit mga kababayan na mga pink dawan, i-balance nyo naman. Kaya nawawalan kami ng gana sa totoo lang mga kababayan dahil itong mga media, puro mga dilaw mga kababayan ang iimbita. Kasi nga Kaya nakakawalan po ng pag-asa. Kasi nga daw nakakawalan ng gana. Alam niyo ho, yan ang gusto nilang mangyari. Mawalan ka na ng interest para ho sila magpatuloy lamang at palipasin po lamang itong isyong ito. At Papalipasin, andin uulit na naman. Nawawalan na kami ng gana na makinig ng balita. Tapos maya-maya mag-i-interview na naman kayo ng Makabayan Black. What do you expect? What do you expect? muli po silang ganun pa rin po. Ang kanila Chatsaniin na naman nila yung pera natin. Sabi nga. Kulang ang tiyanik. Plucking mga kababayan. Plak, plak, plak. Pakyaw na yan sa kanila eh. Hindi na tiyanik mga kababayan. yung ating winner. Alam niyo, Magaling sila mang-chani ng budget eh. mali ang term na chani. Ano dapat? Tiyanak. Sorry sa ating winner kahapon. Mamaya po mapapadala na po natin yung 2,000 mo at ang ating Sabi kasi mga kababayan, tinachanik na daw ang pera ng bayan. Yung kurot-kurot lang mga kababayan. Plucking. Hindi, matinding kawatan na mga kababayan. Parang pinakyaw na. sa iyo eventually sa pangangailangan ng laptop Mali, ay yung mga Pacquiao. anak. Oo. Ba't Opo. mali ang chani? Kasi di ba ang chani ginagamit sa pagkuha ng balahibo sa kilikili? Oo, maliliit. Yung maliliit na Maliit-liit mga kababayan. Maliliit pa ba ang kinukuha ngayon sa gobyerno? balahibo talaga. Buho. Balahibo. Ikaw naman, partner. Mga Oo. balahibong pusa. Yung maliliit na buho. Pag chani po kasi parang pakupit-kupit lang. Oo. Hindi po Pakonti-konti. chani ito. Ano ito? Opo, ito ho ay payloader. Bulto. Payloader po nila. Kasi nga, ang pinag-uusapan na natin dito, bilyong piso. Trilyon na. Ang column ngayon ni Jaris Bonta, basahin po ninyo. Ayan na naman. Yan, Ted Filon. Ang isa sa mga dahilan na bakit nawawalan niya din ang mga tao na gana na makinig ng balita dahil ito, ang kanilang mga kababayan. Reference person na naman, Jarius ng ganyan mga kababayan. Dilawan na naman. Although, anti-Marcos yan mga kababayan. Anti-Duterte din ang Leche. Malacanang continues to scam us 92 million. Phil, Yan yung mga mga kababayan mga dilaw na may pagka NFA rights ng mga komunista style na although anti-Marcos sila, anti-Duterte din. health members. PhilHealth members. Ang ganda ng explanation niya dito. Opo. Tsaka ito ho yung mga kwentada na pinag-uusapan po natin at ang utang sa atin ng gobyerno para po sa ating pangangailangan medical. Ninakaw ninakaw ang pondo natin sa PhilHealth mga kababayan. Ito ho, napakainam pong ipaliwanag nito para ho na talaga natin mabaon sa ating isipan ito hong malaking pagkukulang na ito ng ating pong estado. Mawalang galang lang kasi nga po ang aga-aga. Tunghayan natin itong Ang budget. aga-aga. Ayan, kasi Na minamadali nila. no. Oo. Minamadali na naman. Na lagi nagmamadali. Sa tagal, haba ng panahon, talagang tayo ay nagugulat na nagmamadali sila. Lagi. Lagi. Pag patapos na yung 20... Sana inalis na yung alokabol mga alokabol mga kababayan. Andun pa rin mga kababayan Yan daw ang source ng corruption din. 2026, doon nila raratratin yan. Oo, sige ho. Eto ho muna kasi may gusto pa ho ako sanang pahapyawan po dito. Mamaya na, after ho ng ating mga panayam, ang ating mga balita, hihimayin po natin itong usapin po ng, kumbaga, issue ng, ang Kongreso, bakit ba lagi nagmamadali? Para bagang napaka-busy nila, no? Busy. Busy mga mukha nila. All due respect. Ngayon mga kababayan, ano na naman? Ang plano na naman nila mga kababayan, si VP Sara na mayroong bagong affidavit na gawang trililing mga kababayan. Tinaniman ng parang maleta si VP Sara mga kababayan ng mga yawa. Hindi ho naman sa lahat. May mga masisipag, may mga nagpapagal, may mga talaga naghihimay-himay, pero ilan lamang sila. Alright? Nagkaroon po ng pagbabago sa DPWH budget. Mas binawasan pa daw po in the Senate, no? Ito po ay binawasan pa ng karagdagang 54 billion pesos. Pero saan nila dinala?
Yan po Saan yun. dinala? Ibinigay, hindi pa rin po sa PhilHealth. Hindi pa rin po eksaktamente sa PhilHealth. Exactamente. Sinasyanin nila itong PhilHealth na to eh. Hindi lang Chanay. Sabi mo, payloader eh. Sorry talaga mag-iisip ka dito. Parang may something, di ba? Kung bakit ayaw nila na ang mga middle class, lalo na, ay makinabang sa PhilHealth. Oo, Hindi yung po mga ba? paying members tulad Opo, yung natin. yung mga direct contributors. Oo, tayong mga nag-aambag mismo na tiyahin lang Nag-aambag. ang natatanggap sa PhilHealth budget. Opo. Ba'y ipinagmamalaki po nila na naman binigyan ng education sector. Actually daw po, nagdagdag sila ng 91.24 billion para na naman daw po sa 24,000 new classrooms. Hindi matapos-tapos yung classrooms na yan, ha? Opo. No, DPWH yan under mga kababayan. Huwag kayong magpadala doon sa kanilang mga kababayan. Sa panahon ni Sarah, daw mga kababayan, konti lang daw ang nagawang classroom. Under yan kay Bangag eh. Mas worse na kay Anggara, 22 lang. Sino po gagawa na naman ito? DPWH na naman po ba? DPWH. Oo. Ipaliwanag ho natin ito mamaya po ng mas detalyado para po natin maunawaan. Ito rin pong kanila pong schedule na para bagang napaka-busy ho naman talaga nila. Kaya nga Busy sa ngayon, pagnanakaw. sa mga Darating nagtatanong dito ho institution. sa sinasabi na mga reformang gusto ho mangyari ng ating presidente bilang patunay daw ho sa kanilang sinseridad na nais nilang ayusin itong bugok at bulok na Bugok! sistema sa ating gobyerno. May mga sinasabi siyang priority bills. Sana po masama dyan yung panukala sa column ni Bu Chanko. Ano bang column ni Bu Chanko today? Oo, ang sa Philippines? title ng column ni Bu Chanko ay Abolish Congress. Ayan na yung sabi ni Tatay Digong matagal na mga kababayan. The most rotten institution. Wala naman ako nabasa. Nakasama ito sa panukala. Pero dami natuwa. Hindi naman nila alam na baka naman another PR na naman ba iyan? Abolish Congress. Maganda Oo. rin dito ang Ito sa tingin mo, papasa? hindi lang ito ho. Wala as in- magpapanukala nito. Hindi lang po ito as in hindi ho. May logic ha. May logic. Maganda rin pong pag-usapan yan eh. Hindi kaya panahon na. Ano na lang, mahirap din kasi mag-abolish sa Congress mga kababayan eh. Dahil anong ipapalit? Baka mas malala pa mga kababayan. Bawasan na lang ang kanilang mga kababayan. Yung parang ginagawa nilang rason para makapagnakaw sila. Yung kanilang scheme mga kababayan para makapagnakaw. Yan na lang ang lulumpuhin sila dyan mga kababayan. Para ho i-abolish ito at magtatagpo ng bago. Kasi nga it's not working. As a matter of fact, it's been a corruption factory. Di po ba? Sorry po, hindi naman lahat. Alright, sige. Kasi nga po, Halos lahat. 26 na. Halos lahat. Ano naman ang take mo nga dito na marami po ang naganap ha? At mukhang iba na ho ang sinasabi nila. Ano? Pwedeng i-abolish pero anong ipapalit mga kababayan? Revamp na lang siguro. Bawasan ang kanilang kapangyarihan mga kababayan. Power of the purse. Sabi? Sa LEDAC daw po, Oo. pinag-usapan yung Ito yung mga pinag-uusapan. Okay. Ayon po kahapon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihiling ng Pangulo sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng, isa-isahin po natin yan, trending po ito kahapon, Anti-Dynasty Bill. Anti-dynasty bill dahil wala ng Marcos mga kababayan na winnable. Independent People's Commission Act. Ay nako, isang kaululan na naman. Kasama rin ang Party List System Reform Act. Oh, yan, gusto namin yan. Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Kadena. Oh, ikadena si Bongbong Marcos Bangag, sabi ni Aimee. Ako'y nagbabasa ng mga posts ng aking mga kakilala sa Facebook at may mga nag-share ang sabi nung iba, kahit daw yata hindi sila loyalista dahil daw dito sa nais ng Pangulo. Wag mo kaming gunggungin. Kaululan, wala yang patutunguhan na naman mga kababayan. Wala yang patutunguhan. Talaga bumilib ang mga dilaw mga kababayan ha. Kay Marcos dahil sa galit nila sa mga Duterte. Pero yung pinagsasabi nila mga kababayan na, wow, napabilib daw sila dahil sa prioridad ito ni Marcos.
dilaw na script. Kada mga bill na ito ay magiging loyalista sila. Ay, nakwa. Ay, bumangag kayo. DDS. Okay. Na, Wala nagpasalamat. Pasalamat kami kung mawala na si Bangag, mga kababayan. salamat sa kanila. Sila ang dahilan daw kung bakit si Okay. President Marcos ang Pangulo ngayon. Pero Ako. ikaw ba, partner? Hindi kasi ngayon si Dr. Lennon po, alaunan ng madaling araw, kaagad nag-text na sa akin. Anong sabi ni Dr. Nagtatanong nga Lennon? dyan. Oo. Ito lang sa akin. John dito, Lennon? Baka na naman sabihin, ikaw, yan na nga iyan wala na kayong makitang tama. Ito lang po ang sa akin, ha? Opo. Ang sa akin, ito lang sa akin, ha? Okay. Number 1, Number 1. may kasabihan po, may kanta si Paulino da Costa. Wow. Anong I-google kanta nyo. yan? Idan Fernandez Ano nyo. title? Seeing is believing. Yan. Ngayon, mawalang galang lang po kasi, di ba, hindi naman... Yan ang sinasabi natin. Huwag mo nang pabilib-bilib. Ito si Chacha, no? Bilib agad sa mga, bilib agad ni Marcos. Naulol lang mga kababayan ng mga pangako. Budol yan, Chacha. Ang ginagawa sa sinasabi, Yan. Tatak Bangag, mga kababayan. di ba? Kaya please, baka naman pwedeng, huwag tayong na naman agad-agad maniniwala, ha? Di ba Oh, nabudol na kayo? talaga. Na, Si Chacha, pagsabihan mo yan. Baka maging ano daw siya, sila mga kababayan, yung kanyang mga kasama. Maging loyalista dahil napabilib sila sa mga prioridad daw ni Marcos, mga kababayan Bangag. nabudol na kayo So medyo dapat magtanda na po tayo. No need for your reminder, Ted Filon, dahil nagtanda na kami. Lahat ng mga sasabihin ni Bangag ayaw namin. Huwag tayong agad-agad papalakpak. Hindi Pumalakpak na eh. po ba? Kasi Kasama ngayong mo, panahon ito, lahat na gagawin para magpabida. pabida. Kasi hindi maitatanggal yung mga Bakit nandyan si Kiko? yanig na ngayon sila. Mga kapatid, huwag ko tayong magpakatanga. Mga kapatid, huwag ko tayong basta-basta maniniwala. Kasi magandang halimbawa dito, ICI, girl. Di ba nung sinasabi, gagawa ng independent commission, mag-iimbestiga para mapanagot ang dapat managot, makasuhan ang mga dapat makasuhan, makulong ang dapat na makulong, ICI. Budol! ICI. Bumuo ng ICI. After 3 months, ano ang sabi ng Babe Singson? Umalis. Para kaming mga pinasubong sundalo na sumabak sa gera na walang bala. Nakita ho ninyo? Hindi ba? Lumabas ang katotohanan na bumuo ng ICI, hindi talaga para magkaroon ng transparent at malalimang investigasyon para lamang makontrol ang narrative, ang mga kwento, and hindi talaga makapag-imbestiga kasi wala naman pong suportang ibinigay. That is mismo ng Wala. dito po kay Babe Singson. Wala eh. Di po ba? Dito po sa Walay. usapin po nitong mga mga panukalang ito, girl. Girl, Tandaan makinig ka, girl. Ang laging pangangatwiran nila, alright, na kapag ang Congress ay nag-iimbestiga o halimbawa, nagpanukala ng pagbubuwis, dagdag po na pasanin ng taong bayan, di ba? Opo, nagpapanukala. Ano ang laging katwiran po ng Malacanang? Congress is an independent body. Tapos ngayon mga kababayan, parang inuutusan ng Congress na, ito ang prioridad ko. Ang Kongreso ay hindi maaring panghimasukan ng Pangulo. Ang Kongreso ay dapat po pinababayaan sa kanila pong kapangyarihan. Yon, di ba? So dito po, ito po ay mungkahi na i-prioritize lang. Yan. So kapag hindi ito natupad, ang salag dito, walang kontrol. Walang kontrol ang ehekutibo sa lehislatura. Yan po ang pinakamadaling salag dyan. Yan ang pinakamadaling salag. Kapag hindi natupad yan, Congress is an independent institution. Contradicting, no? Bangag kasi. Gets mo? Yeah. And then, eto pa. Yaya ka ngayon, Chacha. There's Wait, more. there's more. There's more. Mga kapatid, dito po sa sinasabi natin na Congress as an independent institution. Opo. Maari ho naman ding maobliga ang Kongreso. Kung gagawin po itong certified urgent na mga panukalang Ayaw daw eh.
Sabi ni Bangag mga kababayan na hindi yan urgent. At dyan tayo magkakaalaman kasi pag certified urgent, after po mga kapatid ng second reading, in 3 days, pasado ang mga panukalang batas na yan. Kung seryoso sila. Walang certification na Kung urgent. gusto nila. Okay. Ngayon ang tanong, yan ba Dribble ay na kung naman. totoo o haka-haka lang? Haka. Sinimulan mo sa kanta. Sabi ng kanta ni Arnel Pineda ng Journey. Don't stop, Bill. Ay, wag ka na kumanta. Wag kang kumanta, Chacha. May more pa? Ito lang po. Okay. Oh. So kahapon, nag-anunsyo po si Presidente. Ano? Dito po sa Si magkapatid na Yap. Nag-Nag. Oh yes, yung Diba? video. Kay Sara, et cetera. Oo. Ayan na naman. Ayan mga kababayan, ano na naman nila? November 20. Issue na naman, dadawitin na naman mga Duterte mga kababayan. Sinabi po ng ating Pangulo na siya daw po ay bina-blackmail ni Saldico. Si Zaldico pa ang nagbablackmail. Mas mataas pa pala mga kababayan si Zaldico kaysa kay Ngagva. Kaya niyang i-blackmail mga kababayan. Hindi ba? Ano ho ang demand daw ng Saldico? Huwag niyong kansilahin ang passport ko. Titigil ako sa paglalabas ng vlog ko. Balikan mo yung balita. Yes, may ganon, may ganon. So ngayon, True lala. nagtataka ho ba kayo bakit hanggang ngayon hindi pa kinakansela ang passport ni O Saldico? kinansila na kanina daw. Tapos ano mga kababayan, kaduda-duda pa rin. Hindi ko. Bakit? Asan na si Saldico? Ano na yung issue ni Saldico? Kung totoong gusto mo talagang papanagutin, ang Nasaan mga na ang pasimulo sabi nito nilang ano? hanggang sa kaitaas-taasan, Kaya nilang bakit hindi mo utusan ang siguraduhin Interpol. na makabalik Oh. si Saldico sa Pilipinas? Interpolation. Hindi ko sinasabing, nagpa-blackmail Nagpa-blackmail ba? siya. Pero, kapansin-pansin din ang katahimikan ngayon ni Saldi mo. Uy, Zaldico, magsalita ka more. Saldi more. Napansin mo din, Aaron, parang wala na siyang vlog. Naubusan na ba siya ng issue? Gusto namin, isalin niya mga kababayan yung taktika nila kung paano nila binitag si PRRD at nakipagsabuatan sa ICC mga kababayan. At anong kinalaman ni Trillanes o ganyan. At di Bangag mismo sa pagtuwadkom nila mga kababayan sa Hindi ko sure, Kongreso. baka papalit lang ng outfit. Just think about it, ha? Oo. Parang may something. Hindi ba kasi, Ginapang na ba si Zaldico mga kababayan? Baka ginapang na. di ba nung naglabas na po ng arrest warrant, may kaso na, Oo. di ba ang next dyan is to file an urgent motion for the cancellation of the passport of Zaldico. Oo. Na ang bilis ginawa kay Harry Roque. Oo. So, parang ang lagay ang siste baka nakapag-usap, parang ganyan. Abay, ang sa akin lamang. Meron bang napagkasunduan? May Baka? mga tao lang na baka... Pero pwedeng isipin niya ng tao, lalo pa, kailan nyo nga ba kakanselahin ang passport ni Zaldico? Oh, at saka si Saldi. Saldi! Oo. Zaldi? Oo. Nasaan ang mga next video mo? Nasaan ang mga next pasabog mo? Okay, guys, Oo. di ba? For the next video, Oo. Guys, for this video, Hindi na ang internet doon sa lugar kung nasan siya. excuse me ha? Oo. Opo. So please, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki po, mawalang galang lang, okay, magpakahinahon po tayo, pero magpakatalino din po tayo. Hindi ba? Kasi alam niyo ho, may mga usap pero baka ang naaamoy lang natin ito si Pailon mga kababayan. Bakit hindi mo masyadong binibira si Tambaluslos? Banatan mo naman, Ted Pailon. Oh. pin po ng, alam mo yun, yung para din pusit. Para hindi mo kami mag-think about it. Yung pusit. Ano yung posit? Oo, ha? Ayan na naman sila mga kababayan. Propaganda na naman ang mga kakaliwa ang ginagamit. Di ba? Yung sabi ni Claire Carsane. Pinsan ni Claire. Pansing. Sara Pusit daw. Posit. Ha? Usaping posit. Explain. Kayo dyan, mga pusit ang amoy. Alas 6:34 na po. Tigilan nyo na yan. Ano masasabi nyo dito mga kababayan?